Ayan klaro naman po. Dumiretso na po sila, sir. Yan po, evidence talaga yan that there was no prior consent. So since this is a structure, this is therefore a violation of Rule 113, Section 11. Tingnan nyo po, hindi naman po pwede na... sinasabi, sir, na pinapahirapan ko mga pulis. But, sir, kung titingnan natin ang kay OJC sa lugar niyan, sir, minority lang naman sila dyan, sir, eh. Merong hotels dyan, nandyan ang airport, nandyan ang pagkalaki-laking warehouse, sir, yung isang warehouse dyan, sir, na pagkalaki-laki. Yes, tayo. At least yan, walang mask. Wala nang mask. Yung nga, wala nang mask. Mabuti naman at tinanggal yung mask kasi nung dumaan ako doon, nakamask talaga sila eh. Yung face mask. Kaya, at least, mas friendly ang dating yan. Kahit itong mga tao na ito, hindi na nila yan kukontak. Nag-iingat rin yan sila na, Kibuloy yun, sir, ang request na yun sa kanila, sir. Pareho tayo ng request kung gusto mo. Pero, unfair kung i-require natin sa kanila. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing, sir? Yes, I do. Thank you very much. Please take your seat, sir. Yes, sir. Chairman, ako lang ibigay ko lang sa inyo ang anong tunay na pangyayari doon sa Kitbog kasi ako at that time nandoon ako. So, Doon sa Kitbog Malungon. Malungon mismo? Mismo, sa compound. Okay. So, ang ating mga kasamahan dito, mga officers at saka mga staff, they came from three directions, coming from three directions. Number one, galing sila sa may Kamarin, sa baba, or may Kiblawan. And then, merong isa is coming from the main road, from Malungon, going to Kitbog. At ang pangatlo is from Malandag, going to Buyo. So, tatlong direction po sila. At 3:45, before 3:45, Mr. Chair, kaming lahat sa compound, nagpe-prepare kami for our devotional prayer. So, hindi namin alam na yung ibang grupo na dumating sa amin, na hindi dumaan sa main road, doon sila dumaan sa baba ng Kamarin or coming from area of Kiblawan, paakyat. So, yun yung time na kung saan, before sila dumating sa compound, pinagdaanan nila yung mga communities namin na nandoon labas sa compound. Now, sinasabi po ng ating officers dito na nandun po yung mayor napunta. Totoo po yun. Kaya lang, pumunta sila after na sa pagpasok o pag-rush up nila doon sa aming compound. So, i-clear ko lang. Tama po ang sinasabi po ni Colonel Santiago, Mr. Chair. Sakto po, nandun po ako, nagpa-picture taking pa po sila nandoon. Kaya lang, kung pag-usapan natin sa actual, wala po sila doon. So yun po ang question doon, kung paano makapagsabi sila na walang nangyayari, na wala naman po sila nandoon. Totoo rin po na dumating yung mayor at saka yung father ng mayor, pero lahat po yun after na sa lahat ng pangyayari at mga activities na nangyayari doon. Now, pagbalik ko po dito, sa mga communities po namin, tama po yun. Meron pong 2 casualties. Kasi ang asawa po ni Brother William Lagunsay, ang namatay na po niya na asawa, namatay po ito sa hospital dahil nandun po ako, nagdi-decide po kami, yung time na yon na na-hospital na po yung pinadala po namin sa hospital. Sabi ko, walang mangyayari sa asawa mo kung dito tayo mag-uusap sa Kitbog. Okay. So ganito lang, kaya tawag na ko dun sa kabila. Yes, sir. Ground commanders. Saan ka, Lauren? Sa Buhangin, Your Honor. Buhangin. Ikaw? Narito. Sa Buhangin po, Your Honor. Buhangin. Gusto kong, kaya ko kayo pinatawag dito because of alleged overkill at saka abuso sa ginawa niyong serve ng warrant of arrest. Ano masasabi niyo? Sa Buhangin, ikaw? Wala pong pag-abuso
sa ginawang implementation ng warrant of arrest. Sa katunayan po, Your Honor, nagkaroon po ng negotiation. Pinapasok po nila kami. Sila po yung nagpapasok sa mga tropa. Okay, ganito na lang. Meron ka presentation? May hinanda ka na presentation? Wala pong dala, sir. Sino yung may video? Ipakisabit na lang sa committee kay pag-aralan namin yung video mo. Attorney, meron kayong tanong sa kanila, yung particular na ground commander? Yes. Pwede ba magdagdag, Your Honor? Yes. Kasi yung June 10, nandun po, nakita ko pa kausap ko po yan si Police Lieutenant Colonel Lauren, tapos si Saclid. Pinapasok po talaga sila, pero after na po sila, yung nag-settle na po lahat, nung kinausap po ng lawyer, kasi ang initial talaga lang ginawa po, sumampak agad yung ladder po nila. Inakyat na po Yung video po will not lie. Nakasampa na po, I think 7 na mga police full battle gear. Nauna na po doon, nakapasok na sa compound namin. Nandun po kami sa ibabaw ng fire truck po. Doon po kami, sir, bakit po kayo nandito? Bakit po? Hinahanap na po namin ano yung reason nila, dokumento ba sila? At sinabi na po, hintayin niyo po yung lawyer namin. Ayaw po lang makinig. So nagkatulakan po yan sa gate. May commotion talaga, sir, kasi sa pilit na silang pumasok. Sabi, sandali lang po, sir. Doon lang po sila tone down po lahat. Kasi po, kami mismo nagpaalam sa aming property administrator na si former President Rodrigo Duterte. At doon po, kinausap po sila na okay, papayagan yung makapasok. So pinayagan po sila kasi gusto po namin organize. Mali po yung sinabi po nila, sir, na wala pong nangyari na harassment na ginawa. Before po naging organization, kami pa po nag-initiate na, sir, gawin po natin ito sa tama. Ganun po, sir, para wala pong masaktan. Doon lang po sila nakinig, sir, nung binigyan po sila ng permission by our administrator, property, former President Rodrigo Duterte, and nakausap po yung mga lawyer namin na represent to check, verify yung document po nila, sir. Doon lang po. Thank you. Sir. Torion. Kasi klaro naman po yung videos po na nakikita natin na wala pang ang 5 seconds nung may klaro naman po. Dumiretso na po sila, sir. Yan po, evidence talaga yan that there was no prior consent. So since this is a structure, this is therefore a violation of Rule 113, Section 11. Tingnan nyo po, hindi naman po pwede na mag-lie po yan. So, klaro na po yan. But how, as to the violation committed by the police, I'm very sorry. I think that is a violation which therefore operationalizes Article 420 of the Civil Code na yung mga tao may karapatan na i-defend yung premises nila kasi violation So they have the right to defend their property. Now, ang sa amin lamang po dito, how do we move from here? Ang nakikita kasi namin ngayon, yung mga pulis po, umagang-umaga, alas 4, alas 5 ng umaga, ewan ko anong policy ni General Torre, I'm very sorry, pinapa-jogging niya doon, complete battle gear, merong anong tawag nito, may mga mask pa, siguro, ang dami po na pinapa-jogging 5 o'clock in the morning almost every day. Siguro, you have heard the commitment of Secretary Abalos, di ba? Oh, sana po. Napuntahan niya para ayusin, para ma-stop na yung pangharas at feeling ng mga Dabawenyo na feeling haras sila sa mga ginagawa ng ating kapulisan. Papunta doon siya doon. So, we will... I'm hoping. Kasi kami ngayon, pati sa law school ko po, yung Jose Maria College, we were forced to adopt an online modality of teaching po. Baka hindi na po kami maka 100% po. Okay. So, I do hope na yan sir, Oo. Yeah. Every day po yan. Oo. Sige lang. So, ang sa amin lamang, it raises a lot of unnecessary fear and apprehensions on the part of the residents in the area, not only in KOJC. Oo. Yan po ang nangyayari po every day po doon. I know, mind games, pero I do hope that the police would understand that it has an effect on the psyche of young people, my children. Precisely. Pasagutin muna natin si Arde. Yes. Your Honor, sir, huli ko na nga lang sinabi sa kanila, nakasama ako, dahil palagi nila sinasabi, sir, na pinapahirapan ko mga pulis. But, sir, kung titingnan natin ang KOJC sa lugar niyan, sir, minority lang naman sila dyan, sir, Merong hotels dyan,
nandyan ang airport, nandyan ang pagkalaki-laking warehouse, sir, yung isang warehouse dyan, sir, na pagkalaki-laki, nandyan kami nag-checkpoint sa harap mismo ng warehouse. May mga napakalaki ng development dyan, sir. May subdivision dyan. Ang daming nakatira dyan. May upscale subdivision dyan, sir. Bakit naman, sir, bukod tangi sila lang nagre-reklamo? Yung iba nga, tuwang-tuwa pa nga nakakita ng pulis na pinagpapatrolyahan sila. So, I don't think that the majority, the voice of these people represent the majority of the people. They are but a simple minority protecting a fugitive. At wala kaming ginagawa dyan, sir. Nagja-jogging lang sa kabila pa ng kalsada nung ako ang kasama. Hindi nagre-reklamo ang gasolinahan. Hindi nagre-reklamo ang Airport View Hotel. Hindi nagre-reklamo, sir, yung Arms Corps. Andyan din ang Arms Corps. Hindi naman nagre-reklamo yung pagkarami-raming ang Bel Air na subdivision dyan, sir. So, that's what I'm just saying, Your Honor, that they're just but a simple minority there, and the majority of people are welcoming our presence there because it is a very critical area, sir. It is a Okay. main Anyway, road, sir. Maraming salamat ganito, po. ganito na lang, Nick. Kinausap ko na kanina si Secretary Abalos. I hope mag-adjust tayo. At least yan, walang mask. Wala nang mask. Yung nga, wala nang mask. Mabuti naman at tinanggal yung mask kasi nung dumaan ako doon, nakamask talaga sila eh. Yung face mask. Kaya, at least, mas friendly ang dating yan. Mas friendly ang dating niya kaysa yung nakamask na nakakatakot. Ako nga eh, hindi maganda tingin ko talaga. Sabi ko, kinausap ko yung patrolman, bakit kayo nakamask lahat? So, Your ganito Honor, na lang. dagdag lang po. Yeah. Thank you po, Your Honor. Sabi po ni General Torre, Your Honor po, nag-checkpoint po sila doon sa warehouse. Wala po nagreklamo. Siyempre po, warehouse po yun, bodega po yun, Your Honor. Yung airport po, Your Honor, kung magparating po kami ng mga reklamo, not only in KOJC, but how about the parents? Thousands of them nagpa-enroll sa JMC. Hindi po yung mga kingdom members. Kung magpaabot po kami ng reklamo po, Your Honor, through General Torre, aaksyonan ba nila? Sige lang. Secondly po, Your Honor. Lang, makinig ka. Opo. Kasi natawag na ako sa CA. Yes po. Kuwan na lang. Hintayin natin yung magiging resulta ng pagbisita ni Secretary Abalos doon at anong adjustments gagawin nila. At kung wala pa rin mangyari, magpapatawag uli ako ng hearing. Yes, can we hear from General Torre his commitment po? Kasi po, marami nagreklamo, airport po yun, marami pong nalilate eh. Hindi na siya mag-commit. May sanction okay. na si Isael sa kanya. At Yes siya po. mismo, pinakita sa akin kaya cellphone na pinapakasuhan niya yung pulis na hindi sumunod sa instruction na nakamas. Ay, maraming salamat po, Your Honor. May Kakasuhan action niya. po. Sabi ko, huwag na kasuhan. Opo. Tanggalin lang. Tanggalin lang yung mask. Huwag nang kasuhan. Bakit kasuhan mo pa yung patrolman na they are just taking orders? Huwag mong kasuhan. Basta tanggalin lang at para friendly sila sa mga tao para hindi matakot yung mga tao doon. At saka, Yun Your lang. Honor, Yes, may request sorry. lang sana as Dean of a law school, Your Honor. Can we request the police mga 300 meters away from the school so that we can continue with our normal operations and my students would not be afraid anymore in going to their classes? Can we have move that kayo. commitment, Your Honor? Move kayo. Magbigyan ninyo yung... Sir, Yes. hindi naman. Just after all their requests, sir, can I just make a request to just one person? What? Sumurrender na lang, sir, si Apostol wala. Uli Kibuloy, sir. Yun na lang, sir, ang kwan, para Dali lang. matulungan niya ang Hindi kanyang mo- mga kasamahan. Hindi mo pwedeng gawing Sige, sir. requirement. Dali. Hindi mo gawing requirement dyan dito sa committee na ito at saka sa kanila. Dahil unfair. That's an unfair request. Hindi ba talaga kung ako lang, kung makunta ko lang si Pastor Kibuloy ngayon, kausapin ko, bro, hindi ko na beyond reach. Kahit itong mga tao na ito, hindi na nila yan na kukontak. Nag-iingat rin yan sila na, Kibuloy yun, sir, ang request na yun. Oo. Sa kanila, sir. Pareho tayo ng request kung gusto mo. Pero unfair kung i-require natin sa kanila. Yes, Last word. Cardona. Yes. Ikaw, sige. Oo. Yung request ni General Torre, you are as if you are not in your sane mind. Correct. Wag naman ganon. Wag naman ganon. Yung ikuan lang yun. Earnest request niya yun. Kung alam lang namin kung saan si Pastor, hindi kami magtitiis na maghingi palagi ng Yes.
Sinabi ko na. Advice from Tatay Digong. Sinabi ko na sa kanya. Next. His request is impossible, kaya huwag na nating kalkalin yan. Hindi yan, impossible yung request niya. Siya naman, in his own, gusto niya na wala nang matapos sa lahat. Kahit ako rin naman siguro, kung akong RD doon, makiusap rin siguro ako na tapusin na natin ito. Ganun din ha, pero imposible yan. Imposible mangyari yan. Kaya ganun na lang. Hinintay ako ng commission ng appointment. Baka ikaw na mag-suspend, ha? Mga tanong lang po ako. Sorry po. Tuloy mo. Apo. Konti na lang po to, sususpend na rin natin. Ibabalik lang po natin doon sa original. Opo, para po wag po tayong lumayo masyado. Naging malinaw naman po yung pag-uusap kanina ni Senator Bato at ni DILG Secretary. Inshallah, matupad po yun. Balik ko lang po uli, kasi napag-usapan po kanina yung maximum tolerance. Opo. Itatanong ko lang po sa inyo, kung naramdaman nyo po ba na tolerant ang ating mga bayaning pulis? Balik lang po tayo doon lagi. Opo. Maraming salamat po, Senator. Actually po, wala po sa kanila yung maximum tolerance na sa side po namin. Kami po yung nag-maximum tolerance para sa kanila. Kasi kami po talaga yung nakiusap na hintayin nila yung lawyer namin. Pero hindi po siya nangyari. Kung nakita nyo naman po sa mga videos, sa mga compounds, sa lahat po ng compound, hindi po talaga nila hinintay yung mga lawyers. Okay, so, diretso na po sila yung sumampa. Salamat po. May tanong lang po ako sa human rights. Meron na po ba silang reklamo para na nakarating po sa inyo, ang KOGC? Meron na po bang formal na reklamo po sila? Wala pong formal na reklamong nakarating sa amin, pero motu proprio po ang commission ay nagsagawa ng investigasyon po. Ongoing po ang investigation. Ongoing pa po. Pwede po, kailan po kaya magkakaroon ng resulta po yung investigasyon? Tatanungin ko po sa aming regional office kung kailan matatapos at bibigyan po namin kayo kung sakali. Opo, kaagad po sana, sir. Opo, kasi meron lang po akong concern. Sa palagay po ba nyo, sabi po ng ating mga bayaning pulis ay maximum tolerance. Opo. May kaugnay po ba yung suot nila? Halimbawa, ikaw ay gusto mo talaga, maximum, bibigay mo talaga, tolerant ka, pero ang suot mo ay mukhang hindi naman tolerant. Meron po bang sa human rights na ganun? Kailangan pagka sinabi mong maximum tolerance, pati yung suot mo, hindi naman mukhang panggera. Ganun po ba? May yun pong pagtupad ng ating kapulisan sa kanilang tungkulin. Depende ho kasi yan sa sitwasyon. Katulad ho nito, serving warrant of arrest, meron hong mga alituntunin silang sinusunod dito. Nandun ho yan sa police operational procedures at sa human rights-based policing. Nandun po yung kanilang mga alituntunin. Yun hong pagdating sa kasuotan, siyempre ho, depende ho kasi yan sa assessment ng police kung ano yung kinakailangan nilang gamit. Kung low risk po, maaaring hindi siguro sila magdadala ng ganong sandata or ganong karami ng police. Kung high risk, maaaring mas marami. So depende ho kasi yon sa kanilang assessment ng situation at sa kanilang intelligence, siyempre. Ang importante pong masabi ho dito, yun pong kanilang pagtupad ng tungkulin naayon dapat sa kanilang procedures, yung police operational procedures at human rights-based policing. Yun po. Sir, pwede ho ba akong magdagdag ng additional comment po? Yun ho yung sa nabanggit nyo kanina na magkaiba ang pagtrato ng kapulisan sa mga rallyista at dito ngayon sa KOJC. In fairness po sa lahat, magkaiba ho kasi ang konteksto ng nung pangyayaring. Yun hong sa mga rallyista, freedom of expression po ito. Ginagarantiya po ito ng ating saligang batas. Kung kaya't ang malaki ho yung restraint na kailangan i-exercise ng pulis dito. Wala ho talagang puwersa at bawal ho silang pigilan ang mga depensa lang po. Hanggang depensa sila. Tama po. Panatilihin lang po yung kaayusan at katiwasayan ng community. Yun pong ito ho kasi sa KOJC, Service of Warrant of Arrest po ito.
May mga batas po at alituntunin, yung rules of court po, na gabay ng ating kapulisan sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Nabanggit naman din kanina yung mga rules, applicable rules sa pag-serve ng warrant. Siyempre, kailangan lamang tumupad at sumunod ng ating kapulisan sa mga batas na ito. Salamat po. Opo, maraming salamat po. Opo, napakalinaw po nun. Ano pong masasabi po natin doon, Attorney Israelito Torion? Opo, magkaiba daw po yun. Opo, kasi ang nanggaling po yun sa isang membro daw po ninyo ng KOJC na parang sa palagay nila mas pinapaboran ng PNP pa yung mga komunista na kalaban nila kaysa sa amin na dati nilang kasama. That is the general feeling of the members of KOJC, and I also really feel that, no? There is this seeming obsession as against Pastor Apollo Sikibuloy instead of acting on the pressing problems of our nation. But nevertheless, they are serving a warrant of arrest. I do hope and pray, sir, that really the procedures should be followed. Kasi dito po pang 7 beses na ata ito na-serve. Kaya nga to erase any and all and sundry na mga doubts po, yung sa June 10, ang nangyari kasi, violation talaga yung initial entry nila. Nakapasok lamang sila nung nag-allow na po yung KOJC Property Administrator. So nung pag-allow nung KOJC Property Administrators, former President Duterte, sinabayan, it was a very orderly search. The prior search po were very orderly po. Tsaka yung NBI dati nag-serve ng warrant, orderly. Yung previous services po ng warrants po, orderly. Yung nga lang pong June 10, it was not really a service of warrant sa tingin namin. It was really an attack against the property as well as the dignity of the members of KOJC. Yun po ang aming general sentiment. Para bang nabigyan ata ng masyadong maraming atensyon yung warrant of arrest ni Pastor Apollo Sikibuloy na ang dami namang marami masyadong mga kriminal na hindi pa nga nadadakip. No? So, well, if they are merely serving the warrant of arrest, yung PNP operational procedure, just like what Attorney Palatoco has been saying, should be followed. Kasi kung i-follow yan, wala naman po kaming problema. We will really cooperate with the police. Apo, maraming salamat po. Ito, nagpadala uli ang sabi dito, Tagalogin mo na lang to, Chairman, kasi English eh. Sabi, the PNP personnel shall observe maximum tolerance and respect for individual rights at all times. The use of reasonable force shall only be resorted to for self-defense and defense of strangers. Moreover, the PNP personnel shall always exercise utmost impartiality and neutrality in effecting its role. So, Attorney Israelito, na gawa po ba ito? Parang hindi po, Senator. Kasi nga po, in the first place, yung warrant of arrest, pag na-serve mo na, may requirement of a return. You have to return that to the court which issued the same. And in this case po, noong June 7, there was already a return. And as a matter of fact, the judge issued an order recognizing the return of the warrant of arrest. Now, on June 10, they served again for the third time, insofar as that warrant specifically is concerned, the same warrant of arrest, which to our mind was really a violation because in that case, if a warrant of arrest has already been served, it is incumbent upon the police to secure an alias warrant of arrest. Kasi nga, na-return na yun eh. So, dito po, walang alias warrant, diretso na sinerve and without complying with Rule 113, Section 11. Yun lang po talaga ang aming reklamo po dito. Kasi ang nangyari, hindi na-follow yung rules at masyado pang excessive force po ang ginamit sa 4 na lugar at the same time. There could not be probable cause that Pastor Apollo Sikibuloy could not be in 4
places at the same time. And Attorney, klaruhin ko lang. Yung date, yung day of infamy na sinasabi niyo? June 10 po. Yung June 10 na yon, Aha. ang warrant na ginamit nila, Pasig. yung warrant na na-serve na dati, na Yes. na-return na sa court, Court po. Oh, may June 7 order po na nirecognize ng korte na meron ng Return na. return na. So technically, if we follow procedure po, I know they have a counter argument, but that counter argument needs to be corrected properly. If we follow the procedure, the rules on criminal procedure, there is a legal necessity supposedly to secure an alias warrant of arrest. Correct. Yes po, yun po. Hindi po na-follow yun. Hindi alias warrant yung dala-dala nila. Hindi, warrant of arrest pa rin. Na-return na sa korte. Oo. Kaya nga, nung panahon na yun, sir, mga 6 o'clock na ako nakapunta. Akala ko, hindi talaga nila gagawin kasi na-serve na yung warrant eh. Oo. So, pero ang nangyari, pagdating ko doon, my first question to the CIDG lawyer, kasi may lawyer na babae. And ko, Madam, may I know if you have a search warrant? Because you seem to have searched every nook and cranny of each building here. And so, wala pong search warrant, sir. Warrant of arrest. And ko, do you think that is legal? Sinabihan man ako ni Attorney K. Lorente na inalaw na daw ni Presidente Duterte. So, kung inalaw ni Presidente Duterte, ako na nag-lead sa kanila na pumunta doon sa, sa hangar, doon ang naabutan ko sa hangar, iniisa-isa, pati CR po, pinasok, pati mga cabinet, inopen po namin. Para lang to erase doubt na kung nandun ba si Pastor. Body from PNP who wants to respond.